Ito, kukunin natin ang line na para makausap natin ngayong umaga si Doc Ran Halgalado, Provincial Health Officer Dr. Ran Halgalado. Kunin natin ang kanyang linya. Doc, good morning po. Yes sir, magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat ng inyong tagapakinig. Okay, good morning po. Doc, tinatalakay ko po namin ngayon dito sa aming palatuntunan sa Radyo Pilipinas yung tungkol sa 15 pala na midnight resolution. Yung akala po namin, yung na-research namin dito, akala namin 4 lang, 12 lang. Yung pala, 15 po pala lahat ito, Doc. Ayon po sa aking records, Opo. Sa akin pong, alam mo, Kuya Phoenix, Opo. noong tayo po ay board member, Opo. bilang sukli natin sa tiwalang pinagkaloob sa atin ng ating mga kababayan, naging masino po si Doc Ran sa kanyang gawain. Kaya kapag may ganitong mga usapin, ay gumagawa ako ng notes at nung aking nga po naitanong sa akin yan, ginanap ko sa aking notes at ginawan ko yan ng kwentada. Okay. At aking nakita na tama po, 15 itong lahat na kanila pong inihain na resolusyon nung huling mga, kung hindi ako nagkakamali, huling 4 na sesyon na nakatalikod na administrasyon. Sa loob po ito ng June 2022. Yes, Sir Phoenix. Ibig sabihin, yung bago po bumaba o bago magtapos po yung previous composition ng SP, ito ay sinulong itong 15 resolutions na ito. Doc Ran, nabanggit po ninyo doon sa interview with SM George nung nakaraang Sabado na parang nang isulong ito hindi preparado sina Bukal Sir doon sa kanilang isinusulong dahil tinanong ninyo kung magkano yung kabuang halaga, hindi nila masagot. Opo, totoo po yan. Actually, siguro akin pong natatandaan, paisa-isa kasi itong isinulong na to, hindi naman to isang bagsakan. Okay. Ngunit nang napansin namin na medyo madami-dami ito, ginawa ko po ito ng talaan. Ayun. At nakagawa tayo, Sir Phoenix, ng talaan nitong 15 ordinansang kanilang isinusulong. Akin din pong ginawa ng kwentada. At sa kanila naman galing yung initial na information, kaya nagkaroon tayo ng pagbibilang o suma total ng halagang igugugol para sa 5 resolution ordinansa na ito. Kung iisa-isay natin, kung papayagan ninyo, Sir Phoenix, sige po. Ito po ang original ordinance na kanila pong isinulong. Ang natatandaan ko po, ang nanguna po dito sa pagsulong ng resolution na to ay yung ating dating yung kasama ko po dyan, nakasalukuyang board member pa din, si Honorable Board Member Artemio Bihog Serdon. No, kasi siya po ang nagpresenta nito. Una, ay ang sabi niya magbigay daw po ng buwanan na monthly allowance na 5,000 para sa BAIO, ito yung Barangay Agriculture Extension Worker, 5,000 kada buwan din ng Barangay Health Workers, at 5,000 rin na monthly allowance para Barangay Nutrition Scholars. Sir Phoenix, para lang makita ng konteksto ng ating mga kababayan, itong mga nabanggit natin na mga barangay volunteers natin, ang binibigay po ng probinsyang allowance yan ay taunan. Taunan? No? Okay. Taunan po, annual po yan na allowance. Ngunit itong kanilang proposal ay monthly. Ay ginawa na nilang monthly. Kaya talagang sobrang bigat na kaagad ito at atin na kaagad napansin ito. Kahit po yung mga barangay tanod, 3,000 buwan-buwan, sa daycare workers 5,000 para po dito sa mga barangay volunteers. Ang totoo nito, Sir Phoenix, para sa ibang mga maliliit na barangay, baka mas malaki pa ang allowance ito mga volunteer na ito na matatanggap kesa sa mga barangay officials. Ngayon, ito pa, annual allowance 5,000 para sa lahat ng public school teacher, elementary at high school. Para sa ating mga senior citizen, 40,000 para sa 70 years old. 40,000 sa 80 years old, 60,000 para sa 90, at 100,000 para sa 100 years old. May burial assistance sa lahat ng namatay na taga Camarines Norte, 5,000.
taunang assistance sa lahat ng TODA na nagbabiyahe sa Camarines Norte, 5,000. Taunang 6,000 allowance para sa Lupon. Okay. Monthly cash assistance na 500 piso. Sa lahat ng magsasaka at mangingisda, buwanang cash assistance na 500 piso para sa lahat ng nagmimina, all gold panel, cash incentive sa SP na 250,000, kay Mayor ay 100K, punong barangay ay 15,000, na nakakompleto ng 3 termino, cash incentive para sa board at bar exam passers, placers, at allowance para sa persons with disability. Alam mo, nung suma total ito, Sir June, umabot po ito ng 984,760,000. So kulang-kulang po 6,000 na lamang ay 1 bilyon na po ang allocation ng kanilang unang sinulong. Alam mo, alam po ninyo, habang binabanggit nyo, parang kahit ako po, inay-imposiblihan ako na malagyan ng pundo ito Doc. Talagang kahit saan nyo pong kwentada, ay hindi ubra itong magkaroon ng katotohanan. Gawa ng 1 bilyong piso po ito. Ang pondo po no 2023 na ating pong pinag-uusapan para dito ay nasa 1 point, kung hindi po ako nagkakamali, ay 1.7 billion pesos lamang. So sa makatuwid, tingnan ninyo simpleng kwentada, baka hindi po alam ng ating mga kababayan, meron pong tinatawag na mandatory allocation ang ating pong batas. So meron 20% kaagad para sa development fund. So 1.7 edi minus 340 million na kaagad. So may natitira na lang, Sir Phoenix, sa 1.7, 1.4, 1.3 million. Ang 1.3 billion pesos. Meron ding allocation para sa ating mga senior citizen. At meron din pong pangpasweldo sa mga kawani ng ating gobyerno na kung hindi ako nagkakamali ay hanggang 30 to 40%. So ibig sabihin, development fund pa lamang, sweldo pa lamang ng mga nasa Kapitolyo ay wala nang matitira para dito po sa nabanggit na mga resolution na kanilang ginawa. Sa calamity pa po, di ba may calamity fund pa? May calamity fund pa. So sa madaling salita, kung talagang tunay na pinag-aralan ito ng ating mga kaibigan mula doon sa kabilang partido, ay ang mangyayari po nito, masasabi nila na hindi kakayanin, imposible, at higit sa lahat, paaasahin lang po natin ang ating mga magigiting, magagaling na mga barangay volunteers at ibang sektor ng ating probinsya dahil hindi talaga ito mangyayari sa realidad. Doc Ran, maitanong ko lang po, ito po bang mga resolutions na ito habang dinideliberate ito noon, nakonsulta po ba ng previous composition ng mga nagsulong nito, yung Provincial Budget Office, kung may pagkukunang pondo? Wala po itong konsultasyon. At kung natatandaan na Sir Phoenix, mukhang ang sabi nga namin merong pattern. Gawa nung naalala ninyo, nung sila po ay nag-demolish o abolish ng mga plantilla position, nagtanggal. Ay hindi rin nila kinonsulta ang mga managers, mga department heads, nung kanilang inabolish yung mga plantilyang position na sila rin ang nagsabing kailangan. Ngayon, ganito rin po ang nangyari dito sa mga 15 proposal na ito. Nabanggit naman na po ng budget officer natin, ng ating PPDO, ng ating local finance team, na ito po hindi dumaan sa pagkukonsulta o sa kanila. Sir Fenny. Ito po, maitanong ko lang po, ito po bang pagsulong nila ng ordinansang ito dito sa mga sektor na ito, meron po bang supporting petition yung sektor na nangangailangan sila ng tulong from provincial government? Sa akin pong pagkakatanda, ay wala po formal na sulat na natanggap.
ang Sangguniang Panlalawigan na humihiling ng ganitong uri ng pagtaas ng mga honorarium sa ating pong mga sektor na nabanggit. So, ibig lang pong sabihin ito, lumalabas, nakapritsyo lang noong managsusulong ito pong ordinansang ito, kaya nila isinulong, Dokran. Ay maaari pong yan ang pwede nating isipin na yun na nga po at siguro naman po ang ating mga kababayan ay may kanya-kanya pong tamang kaisipan para malaman kung ano ang dahilan sa pagsulong nitong batas nito. Actually, Sir Phoenix, nung ating pong pinuna, Sir Mel, nito pong pagkatapos po ng unahin natin, talagang ayaw sana naming payagang ito ay makapasa sa Sangguniang Panlalawigan. Karamihan po dito ay nabawasan, katulad po sa mga barangay volunteers, imbis na 5,000 ay parang ginawa na nilang 3,000 buwan-buwan. Kaya ang suma total ay tama yung computation po na lumalabas sa social media, na ang suma total ay nasa higit 700 milyong piso ang gugugulin kung ito po ay talagang magiging makatotohanan. Dito po sa mga ordinansang in-approve na po nila ito, na-approve po nung previous composition. Ngayon po, kung kayo po tatanungin, sa validity po nitong mga ordinances na ito, anong valid po ba ito? Ito po ba'y lulusot sa Commission on Audit o kaya sa DBM? Yung ganitong mga klaseng ordinansa? Alam mo ang ordinansa naman, sa aking pagkakaalam, in fairness naman, ang ordinance can only be invalidated. Ay pwede po iyang mapawalang bisa sa pamamagitan lamang po ng court order. Ibig sabihin, the assumption of regularity is there, but of course, alam mo, kahit naman sa Kongreso, sa Romel, maraming batas na ipapasa ang Kongreso na mayroong mga budget allocation, pero parati ang usapin dyan yung walang pagkukunan ay subject to availability of funds. Subject to availability. Kung walang mapagkukunan, di wala. In fact, alam mo Sir Romel, nasa minutes ito, sinabi namin maganda naman sana ang hangarin na tingnan ang kalagayan nito mga sektor na gusto sanang ayudahan ng ating mga kababayan, ng ating mga kasamahan. Ang problema lamang, gusto lang namin na huwag umasa at biguin ang ating mga kababayan. Kaya alam mo, ang simple-simple, gusto lang namin padagdagan sa ordinansa na subject to availability of funds. Ultimong yun, para lang meron lang tayong pasasandigan. Kung hindi man maibigay yung 5,000, sabihin na natin kaya ng 1,000 per month. So, bali sa isang taon ay makakatanggap ng 12,000 ang ating mga barangay health workers, at sakaling gumanda ang ating pananalapi, hindi na kailangan sana magpasa ng panibagong ordinansa dahil ang nakasaad naman ay subject to availability of funds, ay pwede na sanang gawin yan ng kung sino man ang nakaupo. Kaso kahit yun, hindi pinayagan. Romel, hindi nila pinayagan kasi ang gusto nila maipamuka sa ating mga barangay volunteers na yan ang kanilang ipinasa, yan ang dapat ibigay ng darating na administrasyon, at kung hindi yan ibigay sa kanila, ay kasalanan ng kasalukuyang nakaupong administrasyon. So, lumilitaw po na politically motivated talaga ito pong pagsusulong nito. Ang kinikwento ko lang sa Romel ay kung ano ang nangyari. Ibig sabihin, gawa ng, alam mo, tayo po ay may appointment as a provincial health officer. Sana tayo ay hindi tayo sasali sa usaping politika. Ngunit ang aking pong kinikwento ay kung ano lang yung nangyari doon sa session sa aking pagkakaalala. At during that time, ang naalala ko, ayan po ang nabanggit ng tatlong minorya na sana ay hindi pahirapan yung papasok na administrasyon, maging praktikal at maging patas naman, nabigyan ng pagkakataon
na magkaroon ng magandang panimula ang Padilla Escutia administration. Oo. Alam mo, Doc, isang point dito, wala pa kaming napakinggan, nalaman na sa 82 provinces sa buong Pilipinas ay nagsildo ng ganito sa mga nabanggit na sektor, yung monthly, particular doon sa may buwanan po. Wala pa pong ganun sa buong Pilipinas, Bukal. Doc. Yan po ang hindi ko masasabi kasi gawa ng alam mo, iba-iba baga ang pananalapi ng kada local government unit. Apo. Iba-iba ang benepisyo na binibigay nila sa kanilang mga nasa sakupan. Ang alam ko, Sir Phoenix, katulad ng mga syudad ng Makati, Quezon City, San Juan, ay nakakapagbigay lamang ng medyo mas malaki-laking honorarium sa kanilang mga barangay volunteers. Ngunit hindi ko lang sigurado at tingin ko ay hindi mangyayaring ganyang kataas gawa na talaga napakalaki. Oo, napakalaki po. Katulad lang po nitong ano ito para sa mga magsasaka, 330 million. Ilang magsasaka? Meron po ba sila Dokra na ipinag-present noon na datos kung ilan ang bilang ng barangay tanod, kung ilang bilang ng BHW, kung ilan ang bilang ng mga tagapamayapa, na ganun nung kayo po nagde-deliberate po nito? Actually, may mangilan-ilang datos na ipinakita. Ngunit during that time, ang sinasabi nila, yun ay mga hindi kumpletong listahan or yung mga kasalukuyang nasa lista. Pero alam mo, Sir Romel, kapag ganyang may ayuda, siguradong dadami ang magpapalista. Hindi ba? Ibig sabihin, yung mga dating hindi nagpapalistang mga magsasaka, mangingisda, ay mapipilitan na silang magpalista gawa ng may ayuda silang matatanggap. O katulad, yung BHW, hindi rin lahat ng barangay o BNS, hindi rin lahat ay merong ganong klase ng volunteer. Ngunit pagka ganyan, ay mapipilitan silang magkaroon ng ganyang appointment at dadami ang kailangan natin bigyan ng ganyang benepisyo, o di talaga mas lalaki pa at siguradong hindi lang po 987 million ang magiging budget, siguradong lalampas po yan ng 1 billion pesos. Meron pong pinag-point out dito yung isang dating vice mayor. Sabi po ng dating vice mayor ay kung ibibigyan niya, katulad niyang mga honorarium na yan, yung mga allowances na yan, parang lumilitaw daw na papasok ito doon sa personal services ng Kapitolyo buwan-buwan. Nilalampasan niya sa personal sa selling ng PS selling yung operation ng Kapitolyo. Maaring hindi rin maaprubahan daw po ng COA. Sir, ulit pakiulit po. May isa pong dating vice mayor na nagparating sa amin ng datos dun nito. Maaari daw pong hindi makapasa ito sa COA kasi kung yung katulad daw po nung mga monthly allowance na 5,000, 3,000 ay parang lilitaw na ito ay magiging mandatory personal services na ng Kapitolyo. Maaaring lumampas daw po sa PS selling ang operation ng Kapitolyo. Maaaring hindi rin daw po makalusot sa COA ito, Doc. Masalimuot yan Sir Romel na usapin gawa ng may pagkaligal yan. Una-una, tingin ko po hindi ko naman po gusto makipagtalo doon sa magiting na vice mayor na nagsalita noon. Ngunit alam niyo po, ang mga honorarium hindi po sa PSC na charge. Other professional services po yun. Kaya, pero sa total yun, whether yun po ay sa PS o doon sa other professional services, ang kinalaunan, galing po yan sa isang baol. Ang unang tanong dyan, may pera ba? May pera ba? Yun po. Pero kung usapin po ay PS, ang pananaw ko po dyan, baka hindi po PS ang honorarium Kaya baka hindi po maapektuhan yung PS ceiling na nababanggit. Pero ang maapektuhan po yung mga ibang mandatory. Kasi ang makukuha doon, example po, nabanggit ninyo, meron sa
sa development fund, meron sa disaster, meron sa senior, may PS. Pag hindi lahat po yan napondohan, yan po ang mandatory allocation. Pag hindi po yan na-allocatean, dahil inuna itong mga honorarium, dyan po tayo pwedeng makuha, gawa ng dapat paglagyan muna ng pondo yung mga mandatory budgeting. Oo, sa kabuuan pala, madidiskaril yung operasyon ng Kapitolyo po nito kung ito ilalagyan. Ano po, Doc? Ay, opo, pagka ganyan po ang inuna natin yan at talagang sabihin natin ipagpilitan nila, pagka wala pong gamot sa ospital, sa kanila po namin tatakbo at sila po ang nagpalagay niyan. Ayun, maraming masasakripisyo. Pag wala pong anesthesia, di silang paharapin namin sa pasyente. Gawa ng walang pondo, di sila ang magpatulog sa pasyente. So marami kasi sila po ang may gusto niyan. Opo, marami po palang masasakripisyo. Pag po may namatayan, at walang maitulong, sa kanila po namin ibabato at wala pong pondo ang Kapitolyo. Yung mga mag-aaral natin, kapag hindi po makapagpatuloy ng kanilang pag-aaral dahil yung ating PGCEA, yung ating scholarship program ay hindi na natin mapupunduhan, edi yung mga board member po na nagpasa niyan, sila po ang magpaaral sa mga iyon. Ayun. Ganun lang naman po kasimple po ang tingin ko po usapin tungkol dyan sa mga honorarium na yan. Okay. Napakalinaw po, Provincial Health Officer Doc Ran Algalado, yung ating talakayan ngayon, yung mapaliwanag po ninyo. Maraming salamat po sa inyo. Ang mahalaga po na detalye natin sa ating mga kabayan, ito pong tungkol sa bagay na ito at paunawaan po nila yung sitwasyon. Maraming salamat po sa inyo. Wala na po akong tanong, Doc Ran. Maraming pong salamat sa inyo. Opo, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Okay, yun po mga kaibigan, si Doc Ran Algalado, ang ating Provincial Health Officer. Servisyong di kalibre. Servisyong di kalibre. Servisyong di kalibre. Panatuntulan na nagtataglay ng dekalidad na serbisyo publiko. Programang magiging tagapag-ugnay sa hinaing ng komunidad patungo sa pamahalaang panglalawigan. Serbisyong di kalibre. Paglilingkuran ang sambayanan, pahalagan ang buhay at karapatan ng taong bayan. Serbisyong di kalibre. Iatid sa inyo ng inyong public service anchorman, si Romel Fenix. Serbisyong di kalibre. Patuloy na tutulong, patuloy na aksyon, maglilingkod para sa bayan. Serbisyong di kalibre.